Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina al-Mursalin wa ala alihi wa sahabatihi azma'in. Amma ba'du. Mga kapatid at mga kaibigan sa pananampalataya ng Islam, mapagpala sa ating umagang ito. Andito naman tayo, mamahagi na naman ng isa sa mga amalan o ilmo na mula sa Quran na mga ayat, at ito ay maari mong itawar, ipanggamot sa mga tao na sinapian ng masamang espiritu o masamang o mga demonyo. So, unang-una, lagi natin itong paalala, mga kapatid, sa mga ayat ng Quran. Unang-una, kailangan i-check natin ang ating niyat, ang ating puso. I-check natin ang ating puso na talaga ang Quran ito ay makagamot. At lagi nating iisipin na ang mga sihir, yan ay tawag doon na napakahina, mahina. Huwag mong isipin na ang sihir, mga ahlu sihir ay malakas. Sa umpisa, tamang-tama lang na malakas sila sa umpisa sa pag ikaw ay nakaramdam, dahil wala kang dipinsa, kulang ka pa sa dipinsa. Talagang masakit talaga ang tama nila, masakit talaga. Pero wag mong isipin naman, kapatid, na wag mong isipin na walang tawag doon, hindi ko to kaya, hindi ko kaya gagampanan ganito, nag-jikir ako, tapos wala naman, natatamaan ako. Sabi pa ng tawag doon, isa sa mga ngaral ng mga Indonesia, na pag ikaw tinamaan ng sihir, ay ano mo yung sarili mo, tawag doon yung sarili mo, tanungin mo yung sarili mo kung saan ka nagkakamali, kasi hindi ka matatamaan kung wala kang mali. Kung yung nakikita natin sa mga video na yan, yung mga nagdo-duel, nag-sparring sa mga juros, yung diyan, may sikat na si Ujang yung matanda na pag tumira na parang rapid, wala kang marinig, wala kang marinig sa kanya. Zainal Marumaya, wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Shout out dyan sa inyo sa Marantaw. Tawag doon, mga kapatid, yung mga ganon na makikita mo sa kanila na sila ay nagsisigarilyo, wag mong kuhanan ng basihan yan. Kasi na lang ang tawag doon, yan ay content lang nila yon, yung mga duel. Pero sa personal na buhay, may nakaranas ng ganyan. Ako na naman, hindi ako nakaranas ng duel sa personal na buhay. Yung personal na buhay, hindi ako nakaranas, pero ang naranasan ko yung gumanti ako. Noon yun, nang hindi pa tayo nakapag-aral ng tauhid, hindi pa gumaganti ako. Pero ngayon, bihira lang ako gumaganti. Pag ang tawag doon, lagi niya akong tinitira pag kilala ko siya na wawaraningan ko sa aking isip.
warning ko sa isip true, true isip, true niyat, warning ko siya na dalawang bisis wala kong ginagawa sa iyo na tawag doon masama, bakit mo ako ginaganito na hindi naman kita inaano sa iyong katayuan. Yan ang ano ko doon, prinsipyo ko doon. Kaya yung mga ganon, kailangan lang sa atin talaga yung malakas ang ating unang-unang ating iman, pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Habang ikaw ay nag-aamal, papalapit ang iyong sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan talaga na iiwas ka sa mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung una yung sigarilyo, yung sigarilyo talaga. Kung talagang mag-aamal ka talaga ng ganito, iiwas ka talaga. Kasi i-purify natin yung sarili. Kailangan pag tayo dumating sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay malinis ang ating lalo na sa ating puso, talagang malinis. Kasi walang tatanggapin sa araw ng paghukom, walang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa kalbun salim, yung puso na salim, yung dalisay sa lahat ng bagay. Lalo na unang-una, lalo na kapatid, sa tawag doon yung pagkain sa mga hindi kinatay ng basmala. Huwag nating tawag doon na idalil yung mga ulama na kumakain sa hindi kinakatay, na hindi binabasbasa ng bismillah. Wag natin idadalil yun, kasi ang Quran ang ating basihan. Quran ang ating basihan, at ang hadis ng Propeta Muhammad SAW at ang mga salafus salih ang ating yung mga ulama naman yan na pinahalal nila, yan ang sinusunod nila, yun ang kanilang hawa nafsu, yan kanilang mga kagustuhan, na parang siguro sa isip nila mamamatay sila pag hindi sila makakain ng hindi kinakatay, hindi sila tawag doon hindi sila mapupuri kapag hindi sila makakain sa mga jalebi, mga makado. Kaya yan ang nila. Pag pumupunta ka kasi sa mga jalebi, mga bakdo, mga Kentucky at iba pa diyan, ay parang wala nang ibang kasing mayaman sa isip natin, dahil nakapunta ka sa mga ganun na mga lugar. So yan, wag natin yang isipin, wag natin idalil ang mga ulama na yan na kumakain ng hindi kinakatay. Ang ating kukunan ng basihan yung Quran at Sunnah. Quran at Sunnah na matibay talaga ang dalil na haram ang pagkain sa mga hayop, manok at iba pa na hindi kinatay sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagawa na natin ng video yan na ang tawag doon, ang katay ng mga Kristiyano sa Pilipinas ay talagang haram. Walang kakaiba sila talaga sa sinasabi ng propeta at mga sahaba na ang katay ng mga ahlul kitab na Nasara o na mga Nasrani, walang kakaiba dito sa Kristiyano sa Pilipinas. Bakit? Bakit? La tamassaktum bidinihi Nasraniya illa syarabul khamr. Salabul khamr. Sabi pa ng propeta at sabi ng mga sahaba, Umar, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, sinasabi nila at iba pang mga sahaba na ang katay ng mga Nasrani taglib, yung mga ahlul kitab na taglib, taglib sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay wala hindi pwede kakainin ang kanilang mga katay at asawahin ang kanilang mga babae. Walang kakaiba. Kung isipin natin mga kapatid, wala silang kakaiba. Yung Bani Taglib sa panahon ng propeta at mga sahaba at yung mga Kristiyano sa ating panahon ngayon ay walang kakaiba. Wala silang kakaiba, magkapareho, halos silang magkapareho. Yung karamihan sa kanila, lalo na sa mga slaughter, wala silang ibang iniisip maliban naman sa pag-iinom. Pagkain ng baboy, pagsugal, at yun ang buhay ng Kristiyano sa Pilipinas, na walang kakaiba sa buhay ng mga Banu Taglib na mga ahlul kitab sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at panahon ng mga sahaba. So
Hindi ko naman kayo pinipilit, so iwasan ninyo. Iwas kayo. Dandahan kayo, iwas sa mga pagkain ng ganyan kung talagang gusto nyo talaga na tawag doon, matatanggap ang ating mga amal mula sa mga pagdarasal, pagsasambayang at pagzizikir, lalo na sa pagzizikir, dahil dito ay i-purify natin ang ating puso, ang ating sarili doon sa Allah subhanahu wa ta'ala, na maging malinis tayo sa lahat ng mga bagay, lalo na sa mga pag-shirk, sa pag-shirk. At ito pa mga kapatid, kasi maraming nagko-comment sa akin na ang gawain ito daw ay hindi gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, ang itatanong ko sa mga taong ganyan, may hadis ba na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganito ang ganito, kung mali man ako sa pag-Arabic, ituwid lang ninyo. Taraktu fikum shay'ain. Iiwan ko sa inyo ang dalawang bagay, kitabain, na kitab. Man tamassaktum bihima, sino man ang mga hawak sa kanila, at itong dalawa na ito ay hindi sila maliligaw. At ano yon? Torah wal Injil. May sinabi ba ang propeta na ganon ang kanyang iniiwan? Ganun ang iiwan. Yan ang tanong ko dito sa mga tao na laging pumupuna sa mga taong nag-aamal ng Quran, sa mga ayat ng Quran, dahil daw ay hindi daw ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang sagot natin dyan, sila ay hindi nakaintindi sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum shay'aini man tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Iiwan ko sa inyo ang dalawang bagay, sino man ang mga hawak dito, hindi siya maliligaw magpakailanman, at yun ang kitab ng Allah at ang sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos sasabihin nila ang pagzizikir, pag-aamal ng ganitong mga amalan ay haram, bid'ah. So ano ang dapat? Yun ang sinasabi ko kanina. Kasi sinasabi ko kanina, ang dapat nating gagampanan yung turo at saka Injil. Na sobra naman dahil sa kaalaman na sumusubra, o kaya tawag doon, hindi nila talaga sadyang naiintindihan. So mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, masyado na tayong mapahaba sa ating topic ngayon, kasi ang nakalagay diyan ay mga ayat na gamot, pwede siyang makagamot at pwede rin siyang dipinsa. At tawag doon, kung kaya niyong i-zikir pagkatapos ng salatul subo, salatul fajr, pwede mo siya, wala kang ibang zikir. Kung marami ka namang nadirdim sa syukran sa pagpalipad ng star, syukran sa inyo lahat nagpalipad ng star. Kung hindi naman niyo kaya, so gawin lang ninyong every after sala, gawin ninyo ito na i-zikir nyo pagkatapos ng after sala ay 10 ayatul kursi, 10 bisis na ayatul kursi, tapos na 10 bisis na la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapos naman 10 bisis ng bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwa samiul alim. Tapos 10 bisis naman ng la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Kung may oras ka, ay papahinga mo naman yan, itutulog mo pagkatapos mga salatul Isha, doon mo paramihin. Kasi sa akin marami akong ginagawa, marami akong zikir. Minsan ito rin
balik naman ako nagsulat sa tafsir, pag ano tawag doon, pagta-translate sa Quran sa Binisaya. Sinusubukan natin, pinagsisikapan natin na maisali natin sa Binisaya o Cebuano ang Quran, inshallah. Sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ibibigay niya sa akin na matapos natin ang Quran para maintindihan ng karamihan na nangangailangan na maintindihan nila ang Quran sa salitang Binisaya. So kung hindi niyo kaya, yun lang ang gagawin ninyo. Ang importante na lagi importante na yung continue. Yan, naramdaman ko na talaga ang power ng mga ayat na yan. Yung dalawa na yan, Bismillahirrahmanirrahim, at saka la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Yan ay subok na talaga yan. Yan ang una kong upload yung nakarang taon na naging viral yan na tinatawag na ilmu palyas. Sa Indonesia, yung Bismillahirrahmanirrahim, yan ay kebal sa lahat ng syait na pumipinsala sa iyo, masihir man, sandata man, lahat yan ay talagang tawag doon, talagang kebal. Depende lang yan sa istikamat na pagjizikir mula umaga, hapon, kailangan. Tapos ang panglima doon, kasi ano yan, Ayatul Kursi, tapos la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapos bismillahirrahmanirrahim, tapos tawag doon na la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Idugtong ninyo ang last, dua bagindali. Napakaganda yan. Yan, pwede mong itawar yan sa natatamaan na ng sihir. Ulitin ko, wag kayong panghinaan ng loob. May ni-restricted ako, sorry kapatid, hindi ko na mangitin yung pangalan mo. Ni-restricted ako sa aking messenger dahil tawag doon na ako ang nasasaktan. Parang nawala na siya ng tawag doon, nawala siya ng pananampalataya at tiwala sa Quran. Kasi sinasabi niya mag-hire siya ng isang mangsisihir din. Mag-hire siya ng mangsisihir para siya ang maging lumaban doon. Kasi ang iwasan natin dito, kaya kung maari lang sana ito'y kung kaya natin hindi tayo gumanti, ay gawin natin yun. Kasi kahit pa Quran ang iyong pinanghawakan, pag ikaw ay gumaganti, naging sihir ka na rin. Kung kaya natin na dumipinsa, dipinsa. Paminsan-minsan lang gumanti pag hindi mo na kaya. May tinuturo tayo na pag gaganti na mga ganyan, pero kailangan muna na iganti, tawag doon, ilakas mo muna ang iyong tawag doon, pagjizikir. Lakas mo muna, iminti mo muna yan. Napakaganda itong amalan na ito. Nang una, Ayatul Kursi. Ginagawa ko yan sa umaga 33 times. 33 times. Tapos yung la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 33 times din. Gaya ng sinabi ko, pag hindi nyo kaya, pwede nyo bawasan yan. Kung alin kayo kontinto sa oras ninyo, malugar sa oras ninyo, doon nyo paramihin ng zikr. Yung Ayatul Kursi na yan, pag ikaw ay matamaan pa dito ng sihir, sa pagjizikir mo, sa gagawin tinuto sa paraan ng pagtuturo ko sa inyo, pag tinamaan ka pa dito, ibig sabihin hindi problema dito sa ayat, nasa iyo ang problema. Tandaan natin yan, nasa iyo ang problema, hindi dito sa ayat na ito. Hindi sa ayat na ito. At dito naman sa mga taong natamaan na, may isa tayong
paano na nakalimutan kong pangalan nito, si sister. Ito, may problema din to sa seher din. Kaya sabi niya sa akin, alhamdulillah, nung tawag doon kumukuha siya sa mga amalan natin, ay nagkaroon na ng medyo lumuluag ang kanyang kaginhawaan, ginagawa niya. Pwede mo itong itawar sa tubig tapos inumin mo. Ang Ayatul Kursi, yan ang tinatawag sa Marano na gakot, gakot sa dunya. Gakot sa dunya. Ano ibig sabihin ng gakot sa Al-Malik Jihadin? Wa alaikum salam, shout out diyan sa inyo sa UP. Gakot, yung tali, tali sa buong mundo ang Ayatul Kursi. Kaya sino man ang mag-aamal dito talagang hindi ka basta-basta dito matataban. Ito'y maging ano mo rin ito, ang tawag doon maging kubal. Maging kubal dito pag marunong ka dito dumala. At maging anong tawag doon na palimunan din ito, halimunan, palimunan dito. Tagulilong sa Bisaya ang Ayatul Kursi pag marunong ka dito dumala. Pangalawa, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sa panahon ng mga propeta, may sahaba, may nakagamot sila ng baliw. Kamot silang baliw na gawa ng mga jin, mga syaitan. Yan, tinatawar nila itong, binabasa na itong la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gumaling yung may sakit. At ito rin ay proteksyon din ng seher. Proteksyon ng seher. May video tayo dyan na nakaraan. Kung gusto mong maging kebal, sa lahat ng mga klaseng mga seher, ito'y gawin mo. I-zikir mo ito ng 100 araw-araw, gabi at hapon. Ang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapos idubli mo ang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa huwas samiul alim. Biruin mo yan. Yan, napakalakas yan. Kaya sabi ko sa inyo, pag kayo ay natatamaan ng sihir, ay hindi na dito problema ng ayat na ito. Nasa iyo ang problema. Nasa iyong sarili ang problema. Kulang ang yakin mo. Kulang ang yakin mo at hindi pa purified. Hindi pa malinis ang iyong otak, ang iyong puso at lalo na sa iyong katawan. Na kumakain ka pa ng pinagbabawal sa sekreto, lalo na sa tawag doon sa hindi kinakatay na binabasahan ng bismillah. Yan ang iiwasan yan. Hindi ko naman kayo pinipilit dito. Hindi ko na pinipilit. Nasa inyo na yan ang pasya. Nasa inyo ang pasya. Yan, pangatlo yan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Yan, ito ay matindi talaga. Matindi talaga kasi tawag doon yung la ilaha illallah lang, la ilaha illallah ay kapag ito tumalab at wala ka talagang ginagawang shirk. Yung mga madakhalya naman yan, sinasabi na nagsasabi yung mga ganitong mga amalan ay shirk, sinasabi din na ito ay shirk. Nasa kanila na yan, nasa kanila yan. Kasi ang mga Hudyo kasi gusto nila kasi na talagang iwanan ng mga Muslim ang mga ganitong mga bagay. Dahil mismo sila ang mga ulama ng mga Hudyo nagsasabi, pag ito ay gagawin ng mga Muslim, hindi sila tatalunin. Hindi sila basta-basta tatalunin ang mga ganito mga Muslim. Kung may mga Muslim na 100 na lahat sila nagjizikir, inshallah al-Malik Jihadin, inshallah isusulat ko yan. Lahat sila nagjizikir na mga ganito mga amalan at saka yung mga ibang mga amalan na naibigay ko sa inyo, 100 na ganito ang maging sundalo ng Islam, 100 na kapalit ng 1,000 pataas ay hindi sila tatalunin. Bakit? Kasi nasa kanila ang tulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasa kanila ang tulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya masakit pakinggan itong panahon natin ngayon na
kung sino man ang nag-purify sa kanyang sarili, ay sila pa yung pinagbabawalan ng mga ulama ngayon. Yun ang pinakamasakit, masakit pakinggan. So ngayon, itong la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, sa la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sadiqul adul amin. Alam ba ninyo, ilang beses ko ito nagkukwento sa inyo, may isang lalaki, kalimutan ko na yung pangalan niya. Yun, kinukwento ng mga karami na marami daw siyang napatay noon sa panahon ng martial law. Kasi siya ay matangkad, American height, matangkad siya. Ang ginagawa niya, pag atakihin niya yung mga sundalo, atakihin yung mga sundalo, ang kanyang ipapatay sa kanila yung armas lang nila mismo. Armas na sa panahon niyang martial law yan. Yun ang pinakatawag doon, ang kwan niya, number 1 niya na amalan. Pag siya ibinabaril, hindi siya matatamaan. Hindi siya matatamaan. Dalawa sila yon noon, nung panahon ng martial law. Kaya yung narinig ko, talagang special talaga pinuntahan ko. Anong ginagawa niya? Sabi niya sa akin na tawag niya sa akin, pag masaulo mo ito, makukuha mo. Pag hindi mo masaulo, hindi mo makakuha. Yan ang pag-aaral noon. Babanggitin ng isang guro. Pag hindi mo makukuha ng 3 beses, sorry ka yan. Pero ngayon, pasalamat tayo unang-una sa Allah, pangalawa sa social media. Bakit? Naglipat na ang mga amalan na nasa bawat isa ng tao, sa sarili ng tao, kung kanya itong pangalagaan. Dahil ito ay binibigay sa inyo ng libre, na hindi na kayo mahihirapan. Biruin mo yung tao na yan, yung tinanong ko siya noon, ang kanyang napatay noon, ay kung di ko magkakamali, mahigit 3,000. Mahigit 3,000 ang kanyang napatay. Biruin mo yun, sa panahon yun. Sa panahon ng una yun, yung hindi ko lang banggitin ng kanyang kung buhay pa siya ngayon. Hindi ko alam. Nasa Manila siya. Namumuhay na siya ng payapa. Namumuhay siya ng payapa, marami na siya. Siguro, kung buhay pa siya ngayon, marami ng apo. Kasi mas matanda yan kaysa akin. Ganun ang pag-aaral ng kaalaman noon. Yan. Al-Malik Jihadin, tama yan, guro. Daming ustad na ayaw sa mga tablig at ganitong amalan, pero pag tinanong sila ng mga balik Islam, wala silang maisagot na mabuti. Ganun. Kaya sabi ko sa inyo, paumanin sa ibang mga followers ko. May mga followers tayo ng mga Maguindanao. May mga Maguindanao na karamihan kasi ay mga tawag diskriminasyon. Dumaan tayo diyan ng diskriminasyon, pero dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pag tinanggap mo talaga ang Islam, ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gagabay talaga sa iyo. So walang makapagligaw sa isang tao kapag ito ay ginagabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At wala namang makapagturo sa tao kapag iniligaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan talaga ang mangyayari diyan. Kaya payo ko sa mga kapatid natin, mga balik Islam, huwag masyadong makipaghalubilo sa mga taong walang alam, lalo na sa mga bangsamoro. Mga bangsamoro, hindi ko nila lahat. Pero kung makipaghalubilo kayo, dito kayo sa tablig, makipaghalubilo, kasi makikita nyo dito ang kompletong paraan sa paggawa ng Islam, pag-amal ng Islam. Makikita mo dito ang kagandahan talaga. Ituturo sa iyo yung kagandahan, yung lahat ng mga gawain ng Islam, na mga magandang asal. Pag diyan tayo, lalo na ngayon, paumanhin. Pero bihira naman dito ang mga followers ko na mga Salafia.
bihira lang. Karamihan dito ay mga followers lang ng Salafi. Pero karamihan talaga, lalo na ngayon sa mga bagong mga Salafi ngayon, kapag yan talaga ang inyong titingalain, unang-una ang mangyayari sa inyo, maging takabur kayo. Pangalawa, maging takpiri kayo. Anong ibig sabihin ng takpiri? Lahat ng tao ay kafir, lahat ng tao ay ligaw, at ako lang ang matutuwid. Lahat tayo ay tao sa impyerno, ako lang mapasok sa impyerno. Kapag yan ang titingalain niyo itong mga makabagong Salafi. Hindi dati na nung dating mga Salafi, ay naayon sila sa tabligh. May iba naman diyan ang mga Salafiya noon na ayaw nila sa tabligh. Pero karamihan ay tikom sila sa tabligh. Dahil yung gawain nila mismo na magpalaganap sa Islam, ang nakagawa ay tabligh. Yan ang tatandaan natin. Ang gawain ng mga ulama, mga anbiya, at pumalit yung mga ulama, dapat sila ang gumagawa dito. Anong gawain nila? Pasiru fil ard. Pasiru. Sila ay maglakad sa ibabaw ng lupa at ipalaganap ang Islam. Ngunit anong ginagawa sa makabagong Salafi ngayon ay nag-iipon sa isang building, nag-iipon sa isang lugar, at doon sila nakapagtalunan. Ang dami nga dito sa amin sa Tandag, ang daming may mga maranaw ngayon na nagpasakop sa mga grupo ng mga ilaga. Yun. Kanino yan tawag doon? Kanino sila sa maranaw pa isindit? Kanino sila? Saan sila ano doon? Di ba sa sarili natin na may alam, na sarili natin, asa nimo sila ipasangil sa matod pa sa Bisaya, sa ato nga mga kaugalingon, adunay mga kaalaman nga wala sila maabdi og da'wa. Lalo na sa inyo, may mga alam sa Islam, mga ustad, mga ulama na puro lang atake sa tabligh. Ang ginagawa ng tabligh na puntahan yung mga tao sa bahay nila, papuntahin sa masjid. Tapos ang ginagawa naman ninyo ay pagbabawalan sila dahil ang gawain ng tabligh ay haram, bid'ah. So, tapos ang ginagawa ninyo ay pumunta kayo sa mga ibang lugar, pumupunta kayo sa ibang lugar, nagtawag doon, nag-ipon-ipon kayo sa isang building, nag-ipon-ipon kayo sa isang binyo, ang mga tao papuntahin, pero hindi nyo pinuntahan yung mga ibang mga tao na ligaw. So ngayon, paano yan? Anong gagawin yan na mga taong nga ganyan? Paano sila maibalik sa Islam? Yung mismo mga maranaw yan, punong-puno sila sa adimat. At yung mga adimat nila may mga cross. Sinong makapag-ano sa kanila kung hindi sila pupuntahan? Tapos kayo, dito lang kayo sa social media, sa mga masjid, sa mga seminar ninyo, tinitira niyo yung mga tabligh, na mga tabligh ay pinupuntahan yung mga tao. Hindi nyo ba alam na karamihan ngayon sa mga balik Islam ay sa tabligh nang gagaling? Ang mga tabligh ang karamihan na nakapag-ano sa kanila, nakapag-shahadat sa kanila. Tapos ang ginagawa ninyo naman ay hahadlangan ninyo yung mga tabligh. So napakasakit pakinggan. Al-Malik Jahadin, tama yan. Mapagmataas sila sa sarili nila, akala nila hindi sila nakagawa ng mali, akala nila sila yung tama na mangangaral. Sa mga ganun naman, lahat ng mangangaral, hindi natin na masasabi na lahat sila tama. May mga mali. Yung isang doktor nga, may isang doktor, bagitin ko na kanyang pangalan, nagkasagutan kami doon, dati, doon pa ako sa Manila. Hindi lang ako nakapokus kasi nagtitinda ako, nagtutulak ako ng kariton. Saka ako hawak ng cellphone pag magpahinga ako. Nagkasagutan kami doon yan, napatungkol dito sa Zabiya, sa mga katay. Ang sinasabi ni Ata, Dr. Ata, may dalil siya, binigay niya sa akin na dalil, sinasabi niya na kahit pa daw ang binabasa ng Ahlul Kitab ay Bismi wa Isa. Sabi niya, sa ngalan ni Isa, pagkatay ng isang manok o kaya hayop ay halal daw kainin. Yan sinasabi niya ni dinilit ko lang kasi yung
account ko doon noon noon ay Muin Abdul. Muin Abdul ay na ano na yan, na tawag doon, na-hack yun. Muin Abdul. Yan talaga yun ang lumalaban yun. Yung Muin Abdul yan, lumalaban yan sa mga ulama yun dati yun. Pini na kagaya ngayon na medyo tayo maglaylo, kaya walang makukuha dyan sa mga pagdidibate. Ang sa akin man lang, pupunain ko talaga basta ulama, ustad, na pag alam ko na mali siya, pupunain ko talaga siya. Pupunain ko siya. Sinasabi niya na halal daw kainin yung hayop na binanggit Bismi wa Isa. Biruin mo, doktor yan. Doktor yan mismo, si Dr. Ata. Sinasabi niya yan, Bismi wa Isa. May mga dalil siya na binigay sa akin. Pero nung nagbasa ako ng Quran, nagbasa man ako ng Quran, kasi ugali ko kasi pag hating gabi, pag magising ako hating gabi, magbasa ako ng Quran. Yan ang ugali ko talaga. Ngayon, nabasa ko doon, hurima alaykumul maitata, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagbabawal sa inyo ng Allah ang tawag doon ang mait, yung bangkay. Hurima alaykumul maitata wadam, at dugo na dumadaloy, walahmal khinzir, at tawag doon laman ng baboy, walahmal khinzir, wama uhilla bihi ligayrillah, at ang hayop na kinatay na maliban sa pangalan ng Allah. Tingnan mo, ayat yun. Tapos sinabi ni Dr. Ata na kahit pa daw Bismi wa Isa, sa ngalan ni Hesukristo, Bismi wa Isa, sa ngalan ni Hesukristo, ay pwede mong kakainin ang kinatay ng mga Kristiyano. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tingnan mo, napaka ano yan, tawag doon na napakahayag na ang ayat sa Quran ay na talagang na ano talaga ni Dr. Ata. Lahat naman yon na mga ngaral. Kahit sa akin, hindi ko naman aangkinin na ano ko, kasi maliit lang ang aking kaalaman. Maliit lang. Pero palagi pa rin akong nag-aaral. Minsan din si Ata, may binabasa din ako na ano niya, tawag doon na mga post niya. Binabasa ko rin. Kasi Quran at saka hadis. Kunin natin yung Quran at saka hadis, wag natin gayahin ang kanilang ugali. Pag gayahin mo kanilang ugali, maging mapagmataas ka na. Itong makabagong salapi ngayon, anong tawag doon? Maging takabur ka. Kapag sila ang titingalain mo ng mga tao. Wag yan. Wag yan. Kasi may iniwan sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat nating titingalain yun, ang Quran at saka hadis. Kung ano man ang tinuturo ng Quran at saka hadis, yun ang ating titingalain. Wag yung mga ulama, ustad, imam na mapagmataas at mahilig magdiskriminasyon. So alhamdulillah mga kapatid, sobra na tayong napataas, napahaba sa ating live ngayon. Yun lang, balikan ko isang bisis, tawag doon, pagkatapos ng sala, depende na sa inyo kung paramihin ninyo yung Ayatul Kursi 33 times. Nasa inyo na yan kung ilan ang gusto ninyong gagawin. Tapos yung la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samiul alim. Tapos la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, Muhammad rasulullah sadiqul wa'dul amin, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yan. Yang limang ayat na yan, napakalakas. Gaya ng sinasabi ko, kapag ikaw ay tatamaan pa dito ng seher, hindi na problema dito ang ayat. Na wala sa ayat dito ang problema, nasa iyong sarili. So, salamat sa iyong panonood, salamat sa lagi niyong suporta, at salamat din sa nagpalipad ng star. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.